Okay, tama naman. Educational institution yan. Ngunit, etong sabi ng Teachers Dignity Coalition, Okay. hindi naman po kumukuha dati yan ng budget sa DepEd. Bagamat eskwela yan. Opo. Strictly speaking, eskwela eh. Academy, di ba? Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy. Okay. Ngunit, ang traditionally, kumukuha ang PMA ng budget sa Department of National Defense. Yan. Hindi naman under yan ng CHED o ng DepEd eh. Yes. Yung pamamahala ng PMA. Ang namamahala dyan, DND. Yes. Yun naman PNPA, kumukuha ng budget yan sa Department of the Interior and Local Government. So, ang tingin ko rito, kaya't inilagay ang budget ng PMA at ng PNPA sa edukasyon, ay para palabasin ng malaki ang edukasyon. Ngunit, hindi naman pala. So, isa na namang paraan ito ng panlilinglang ng kasulukuyang administrasyon. O, di ba? Palalabasin mo, trillion din naman ang budget ng edukasyon. Kung lumamang man ang DPWH, konti lang. Pero kung susuriin mo pala yung budget, ay hindi pala ganoon. Mas maliit pa sa tingin natin. Hindi yata aabot ng trillion kung tatanggalin mo yung PMA at yung Philippine National Police Academy. Di panloloko na naman ito. Ngayon lang yung nangyari yan? Ngayon lang daw nangyari. Kaya nga nagagalit itong Teachers Dignity Coalition. Sapagkat sabi niya, bakit, ito ang dami pang nilagay na dati pala ay hindi nakalagay sa DepEd. Hindi lang pala PMA at PNPA, pati National Defense College of the Philippines. Pinasok doon. Kaya nga National Defense College of the Philippines. Talagang traditional yan, DND. Alam ko, yung isang kaibigan natin ay nag-aral dyan sa National Defense College of the Philippines. Yes. Di ba? Ewan ko kung kilala mo yon. Hindi masyadong kilala si Ting Kuwangko. Ewan ko kung kilala mo. Pati pala, Philippine Public Safety College. Opo. Dati to nasa DILG, alam ko. Galing ako DILG eh. Opo. Yung Philippine Public Safety College, nasa DILG to. In fact, ang nominal na oversight functions nito ay nasa Undersecretary for Public Safety ng DILG. Pati Local Government Academy. Local Government Academy nga, DILG nga po yan eh. Tayo pinaglululoko lang lahok-lahok. Tayo eh, kaya sinasabi nito, eto for once sang-ayon ako sa kay Franz Castro at si dating Representative Antonio Tino. Ang palayaw niya, Tonching. Di ba kilala ba to? Hindi, Tonching ha. Antonio Tino, Tonching Tino. Yun ang palayaw, Tonching Tino. Kaya ang initials niya, Tino. Tino. Oo, di ba? Tonching Tino. Period, Tino. Si Tino. Sige. Sabi nitong si Franz Castro at ni Tino ay ito daw ay panliling lang. For once. That's true. Although may disagreements kami nitong si Tino. Harapan pa, nagdi-disagree kami, nagdebate pa nga kami yan eh. This time tama siya. Sabi nga nila, even a broken watch is right 2 times a day. Diba kahit yung sirang relo, twice a day, tama yung oras noon. Diba? Anyway. Hindi. Well, this time magpapasalamat tayo kay Franz Castro at kay Tino. Ayun. Siguro dapat sabihin niya natin sa mga dito sa gumawa ng budget, Tino ang magiging katapat ninyo. Dito sa pag-question. Kasi questionin daw nila. At dapat lang naman. So kudos, tayo ay fair. We give credit where credit is due. Ay maraming salamat dito, Franz Castro at dating Congressman Tino. Ibig sabihin, para sa mga nila. Para sa administrasyon na to, Tino ang magiging katapat ninyo. Tino. Ano yan? Tandaan nyo pa natin yan, Tino. At sa notang yan. Oras, time check na tayo.